804 a square foot? Yeah, My goodness. that's the same wood as we have. That's not even It's not even hardwood. eucalyptus. How many square feet did we have? Did we About order? 800 800. or 770. 770 times 804. About 6,000. 6,000. Yan guys, pag yan yung kinuha namin na ready-made na 6,000 materials pa lang. Whereas yung ukay-ukay na in-install namin sa bahay, we only got everything for 800 plus. Tapos half lang yung nagamit namin. So pwede pa namin gamitin yung half doon sa ilalim sa basement. And then labor, I think labor is like in the 5,000. Yeah, I mean, it'd Oh probably be my 10,000. goodness, ang laki ng aming savings. Hi guys, this is Marilyn, your friendly Filipino carpentera here in America. Nasa shoeless, oh. Walang panudlay. Pero also na po yan ngayon. But anyway, I'm so tired. Repetitive na lang itong pag-install ko ng sahig. So, hopefully I'll be able to do something else sooner kasi napapagod na talaga ako. But anyway, nandito ako ngayon at dito na ako sa bandang hagdanan ng sahig na i-install ko. So, tingnan nyo ito. Tadaan! Yan, kailangan kong i-mold yung kahoy na i-install ko dito. Ito na po yung nagawa kong kahoy na pinutol ko. So, let's see if this would work. As what I've mentioned in my previous videos na dapat may gap dito at saka gap dito. Hindi pwedeng sad-sad talaga. Tama ba? Hindi pwedeng sad-sad talaga doon sa wall. Kasi itong kahoy natin na hardwood ay mag-expand, mag-shrink, mag-expand, mag-shrink. Pag winter, mag-shrink. Pag summer, mag-expand. So, kailangan talagang may space siya. Kung ganyan talaga siya doon sa ating dingding, eh, pag-expand niya, o di, ang mag-give up, eh, itong part na ito, di magbabakal yung ano mo, yung sahig mo. So, dapat talaga lagyan ng enough space. So, hopefully, I cut it correctly and install na natin. Moment of truth, moment of truth. Woohoo! Ha! Awesome! Duduk-dukin ko muna ito, tapos ipakita ko sa inyo. Yan, tapos, usog ka dyan. Voila! Tapos, hindi tayo mag-worry kasi makakover din naman ito ng baseboard. I think I did the right thing. Tapos ito ay syempre may gipak. Eh, pupunuin natin yan ng epoxy, wood epoxy. So yan. Guys, minsan sumisimplang yung ating pag-install ng ating wood nail. So kailangan itong putulin. Otherwise, magpuprotrude ito. Hindi natin ma-install yung sunod. Kasi syempre eh, mag-ano ganyan. So kailangan talagang tanggalin ito. So what we will do is use our grinder. Yan. Kasi sa carpentry guys, ang dami talagang mga tools na kailangan mo. Mga grinder, mga hammer, mga nailer, blah 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 blah. So, tingnan nyo kung paano ko ito puputulin. Tapos guys, pag aalisin mo ito ng martilyo kasi, hindi siya basta-bastang maalis. Kasi ganun siya kataas, oh. So, yung ano niya, yung teeth niya, ay ganun kalalim doon sa ilalim. Ganun kalalim doon sa ilalim. So, kahit na anong hila mo nito, ayaw talaga nitong ma-detach doon sa ating wood. So, ang gagawin natin ay puputulin na lang natin using the grinder. Watch yourself. Kasi baka masunog kayo. Joke. Okay. So, ito yung naputol natin. Ang init. Init. So, yan. Yan yung naputol natin na nagpuportro dito. So, ngayon ay papasok na ang ating kahoy. See? Okay. Ano natin yung next skirt. Tapos, we have to watch out. Dapat may space dito. So, insert lang natin ito. Tingnan nyo. May lip siya. Tapos, ipapasok siya dito sa groove. Yan. Awesome. See? May space. So, tamang-tama yung length niya. Teka lang, ha? Okay. Parang may space dito. So, iusog ang ating dito. Kaya, kailangan natin ng martilyo. Tapos, ating yan, ganyan. Para dito ay uusog siya. Yan. Wala ng space, hindi siguro makita, pero wala ng space. Tapos ito, kailangan talagang dikit na dikit. Yan, itong space na ito ay uusog yan once
gamitin natin ang ating power tool na wood nailer. Okay, this is it. Pusit. Obserbahan niyo yung space, guys. Ready? 1, 2. See? Hanggang dito. Dapat kaunti lang yung space dyan. See? Bumusok siya. Ready? 1, 2, 3. Yan. Acceptable itong space na ito dito. Alright, so guys, tingnan nyo ito. Ito sana yung gagamitin ko para dito. But look, see? Sad-sad talaga siya doon sa dingding, tapos may extra pa. So, kailangan nating putulan ng kaunting-kaunti lang dito para may extra space siya doon. So, gagamit na naman tayo ng miter saw. So, putulan lang natin ng kaunting-kaunti lang para may extra space siya, para maka-expand siya pag summertime. Siguro ganyan. Parang maliit lang yung nakuha ko. Dagdagan natin. Ayan. Awesome. Tapos, atin ang i-install. Make sure na may space dyan. Woot, woot, woot. Tingnan nyo. Oh. May space siya. So, atin lang ito. Dudok-dokin. Yan. Tapos, ay i-nail na natin. This is it. Put it. Okay. Usok-usok na tayo dito. Alright. Oh, ang payod. Ang payod kasi nito. Dapat uusok ka, ha? There you go. Perfecto. Yan. Tapos, isang strip na lang yung gagawin natin and then, gagawa ko ng framing ng aming closet. Yan, tapos na yung sa hagdan namin na area. Hoot, hoot, hoot. So, yan na lang yung kulang. Going that way, and then after that, I'm terribly done. Oh. Ay, meron pa pala. Doon, oh, yung mali na nagawa ko. Diyan, oh, diyan, tsaka doon. Oh my gosh. I thought I'm almost done na. Eh, ganun talaga ang buhay. Tapos na yun ay gagawaan ko ng framing ang ating linen closet. So, doong banda doon, kaunti lang, maliit lang linen closet para lagyan natin ng mga comforters pag after winter time. Stay tuned. Ouch. Jeez. Careful, boy. Well, is it little Yeah, believe me, I have a lot of those. pieces of staple? This piece is a staple. Yeah, I should Man. have rolled them properly. Sorry. Oh, yeah. Okay. I don't know where our marker went. What? Marker? Yeah. Use that every day, it seems. Tapos, puputulin lang natin i-producing our microphone. Sorry. Oh my gosh. Muntik ko nang matamaan yung asawa ko. Close. Here. Oh. Miter saw, miter saw. What are you doing, miter saw? Oh, I'm so tired. All right, moment of truth, moment of truth.
My goodness. They really destroyed that. Will be covered. Plus, we have yan guys, yan yung napala ko kasi nahulog ako. Joke. No, hindi kasi sumasakit na talaga yung likod ko. Parang chronic na yung back pain ko guys kasi naoperahan ako dyan sa likod at naayos naman yung isang vertebra. Kaya lang yung isa hindi. And Colleen has a note to us that said, oh, by the way, please make sure your cameras are on for the meeting. Alright, ito na yung pusa ko. Yan kasi hindi siya sanay na mag-t-shirt so hindi na siya umaalis sa kiliran ko. Ilang araw na, mga 2 araw na kaya dinadalhan na lang namin siya ng pagkain at saka tubig. Tapos, dinadala namin sa banyo para siya mag-oo or mangihi. So, yan po yung VIP treatment ng aming pusa dito. So we didn't have the interview today. Why? Oh, cat. Well, we were all on the call, and then after about 5 minutes, she wasn't. O, dito na lang muna tayo ha. Thank you for watching.